Nagbubukas ang pelikula sa isang kathang-isip na lugar na pinangalanang Edge City. Ito ay isang malawak na bayan na ang kalangitan ay natatakpan ng mga nakalalaso na usok at ang lahat ng mga basura ay itinatapon mismo sa isang ilog. Sa malapit ay may isang grupo ng mga manggagawa ng konseho na nag-aayos ng tubo sa ilalim ng tubig na sewage pipe. Ang isa sa kanila ay biglang napansin ng isang kakaibang kahon na nakabaon sa ilalim ng isang tumpok ng mga bato. Habang binubuksan niya ito, ang bagong sewage pipe na ibinababa sa ilog ay natanggal sa pagkakagapos. Tinamaan nito ang manggagawa habang ang isang kahoy na maskara na nasa loob ng kahon ay lumutang sa ibabaw ng tubig. Sa ibang lugar sa parehong bayan, ipakikilala tayo kay Stanley Ipkiss na isang teller sa Edge City Savings Bank. Siya ay isang mahiyain at mabait na tao na tumutulong sa lahat ng walang reklamo. Siya rin ay walang kamuwang-muwang, kaya ang mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na ang mga kababaihan, ay lubos na sinasamantala ang kanyang kainusentehan para sa kanilang sariling kapakanan. Ang tanging tao na sumusubok na pigilan siya mula sa pagkahulog sa bitag ng mga tusong babae ay ang kanyang kasamahan na si Charlie Schumacher. Isang araw ay inimbitahan ni Charlie si Stanley sa pinakamainit na lugar sa bayan, ang Coco Bongo Nightclub. Hindi sigurado ang huli kung papayagan siyang makapasok sa ganoong lugar. Ngunit tiniyak ni Charlie sa kanya na mayroon siyang mga kaibigan na nagtatrabaho sa club na tutulong sa kanila na makapasok. Di nagtagal, ang isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng manipis na pulang damit at may dalang itim na bag ay pumasok sa bangko. Ang kanyang pangalan ay Tina Carlisle at gumaganap siya bilang isang mang-aawit sa Coco Bongo. Agad siyang pinuntahan ni Charlie at nagtanong kung paano siya makakatulong sa kanya. Gayunpaman, sinagot niya siya ng malamig na salita at tumungo sa kinauupuan ni Stanley. Inilagay ni Tina ang kanyang bag sa mesa at sinabi sa kanya na gusto niyang magbukas ng account. Si Stanley, na hindi pa naging ganito kalapit sa isang kaakit-akit na babae, ay tuluyang nawala sa sarili. Nadagdagan pa ang kanyang kaba nang sinimulan siya nitong lambingin. Ngunit lingid sa kaalaman ng walang muwang na teller, ang magandang babae na ito ay may nakatagong kamera sa kanyang bag. Nire-record nito ang bawat maliit na detalye ng vault ng bangko na naglalaman ng milyon-milyong dolyar. At siya ay ipinadala sa bangko ng kanyang kasintahang gangster na si Dorian Tiriel upang maghanda para sa isang pagnanakaw. Si Dorian ang supervisor ng Coco Bongo Nightclub na pag-aari talaga ng kilalang drug lord na si Nico, at gamit ang nakuna na video ay nagplano si Dorian at ang kanyang mga tauhan na ubusin ang lahat ng pera sa vault. Gagamitin nila ang perang yun para mapabagsak ang pangunahing boss na si Nico at kunin ang kontrol sa mga ilegal na negosyo sa Edge City. Pagkatapos ng trabaho ay pinuntahan ni Stanley ang kanyang sasakyan mula sa isang lokal na repair shop. Iniwan niya ang kanyang sasakyan para sa isang simpleng pagpapalit ng langis, ngunit sinabi sa kanya ng mga mekaniko na kailangan ito ng kumpletong pagsusuri ng makina. Pinapapirma pa nila ang walang muwang na bank teller ng ilang mga dokumento para kumita pa sila ng pera mula sa kanya. Dahil hindi pa tapos ang mga mekaniko sa sasakyan, pansamantala nila siyang pinahiram ng bulok na sasakyan bilang kapalit. Kasunod nito ay napilitang sakyan ni Stanley ang kinakalawang na lumang kotse patungo sa Coco Bongo. Ang kanyang gabi ay nag-umpisa sa isang masamang simula dahil ang lahat ng mga kababaihan ay agad na tinawanan ang kanyang lumang sasakyan. Nanatiling nakataas ang ulo ni Stanley at sumama sa kanyang kaibigan na si Charlie na napapaligiran ng isang grupo ng mga babae. Mukhang kilala rin ni Charlie ang bouncer ng club at agad siyang pumasok sa club kasama ang mga babae. Sa kasamaang palad, si Charlie ay sobrang nakapokus sa mga babae kaya hindi niya napansin na si Stanley ay naiwan. Sinubukan ng huli na sundan ng kanyang kaibigan sa club, ngunit pinalabas lang siya ng bouncer. Ilang sandali pa habang nililinis ni Stanley ang kanyang Amerikana ay dumating si Tina sa lugar. Sinubukan niyang maging relax sa harap ng hot na babae sa pamamagitan ng pagpapanggap na ayos lang ang lahat. Ngunit sa sandaling ito ay dumating ang valet ng club at iniabot sa kanya ang susi ng kanyang kinakalawang na lumang kotse habang nasa harap ni Tina. Nasobrahan na ang kanyang kahihiyan kaya nagpasya si Stanley na bumalik sa bahay. Sa kasamaang palad, ang nakakakilabot na gabing ito ay nagsisimula pa lamang. Pauwi na siya nang mangyari ang hindi maiiwasan na pangyayari. Nasira ang walang kwentang sasakyan sa isang tulay sa ibabaw ng ilog ng lungsod. Puno ng puot na pumunta siya sa gilid ng tulay at tumingin sa ilog dahil sa pagkabigo. Sa oras na yun ay bigla niyang nakita ang isang tao na walang malay na nasa bingit ng pagkalunod sa madilim na tubig. Agad na bumaba si Stanley mula sa tulay at tumalon sa ilog. Hindi nagtagal ay nahawakan niya ang tao at natuklasan na ito ay isang tambak lamang ng basura na mukhang tao. Gayunpaman ay natuklasan niya ang isang kakaiba at lumang kahoy na maskara sa ibabaw ng mga basura.
Sa oras na yun ay nagpasya siya na itago ito at saka bumalik sa bahay na naglalakad. Nang makarating siya sa kanyang silid, patuloy siyang hinihila ng maskara na para bang may hindi nakikitang mahiwagang kapangyarihan. Sa huli ay isinuot niya ito at may kakaibang nangyari, nag-transform siya bilang isang anime na nilalang na may berdeng ulo. Binago siya ng maskara sa isang superhuman na anyo kung saan ang kanyang panloob na pinipigilan na personalidad ay itinaas sa pinakamataas na level. Sa anyong ito ay malaya siyang gumawa ng kanyang mga hangarin at pantasya nang walang pag-aalala sa mga kahihinatnan. Pagkatapos ay nagpasya si Stanley na nakamaskara na mag-enjoy sa gabi sa pamamagitan ng party at bumaba sa hagdanan. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo para hindi magising ang kanyang landlady na isang iritabling matandang babae na nagngangalang Mrs. Penman. Gayunpaman, isang alarm clock ang nahulog mula sa kanyang bulsa at nagsimulang tumalbog sa buong pasilyo. Kaya naman inilabas ni Stanley ang isang malaking kahoy na martilyo mula sa kanyang bulsa at sinubukan na patahimikin ang alarm clock sa pamamagitan ng pagpukpok dito. Nagawa niya itong tamaan ngunit nakagawa muna siya ng ilang butas sa sahig. Makalipas ang ilang segundo ay galit na lumabas si Mrs. Penman sa kanyang silid at nakita ang baliw na may berdeng ulo. Napagkamalan niya siyang magnanakaw at sinubukan siyang barilin gayunpaman, si Stanley na nakamaskara ay tumalon sa bintana at gumitna sa kalye. Pagkatapos ay tumungo siya sa garahe kung saan siya na-scam noong araw na yon. Doon ay hinarap niya ang mga mekaniko sa pamamagitan ng pagkulay sa mga ito gamit ang kumikinang na pintura at pagpalo ng malaking bakal sa kanilang likuran. Pagkatapos ay nagbago ang eksena sa sumunod na umaga nang payapang magising si Stanley sa kanyang kama. Noong una ay naniniwala siya na nanaginip lamang siya ng mga pangyayari noong nakaraang gabi. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, si Officer Kellaway mula sa lokal na departamento ng pulisya ay kumatok sa pinto at tinanong siya tungkol sa insidente sa bahay. Dahil dito ay napagtanto ni Stanley na siya ay naging baliw na berdeng ulo ngunit wala siyang binanggit sa harap ng pulis. Pagkatapos ay itinapon niya ang maskara sa labas ng bintana ngunit bumalik ito sa kanyang apartment na parang multo. Nang maglaon ng mga mekaniko ay natagpo ang masama ang lagay na pumukaw sa interes ng reporter na si Peggy Brandt. Gusto niyang imbestigahan pa ang bagay na ito kaya tumungo siya sa Edge City Savings Bank. Doon ay sinubukan niyang kausapin si Stanley dahil customer siya sa repair shop, ngunit nakakagulat dahil nilambing din siya ni Peggy sa prosesong ito. Samantala, natuklasan ng drug lord na si Nico ang plano na pabagsakin siya at ipinatawag ang pangunahing sospek na si Dorian. Pinilit niya itong humiga sa sahig at inilagay ang bola ng golf sa kanyang bibig, pagkatapos ang drug lord ay hinampas ito gamit ang kanyang club. Malinaw ang mensahe ni Nico, napapagod na siya sa mga kalokohan ni Dorian at ginawa niya ang lahat ng ito para ilagay siya sa kanyang lugar. Binibigyan ng drug lord ng isang linggo ang gangster na umalis sa lungsod, na nagbabanta na papatayin siya kapag hindi siya sumunod. Nang gabing yun ay hindi mapakali si Stanley at nananaginip pa siyang nakikipagkulitan kay Tina, naputol ang sandaling ito ng kasiyahan nang hindi inaasahang ginising siya ng kanyang asong si Milo. Si Stanley ay ngayon ay nakakaramdam ng pagkabigo at nais na makita si Tina kahit ano pa man ang mangyari, kaya naman isinuot niya ang maskara at muling nagbagong anyo sa isang nilalang na may sobrang kumpiyansa at nakakatakot na superhuman. Alam ng nakamaskara na Stanley na kailangan niya ng pera para makapasok sa Coco Bongo kaya nagpasya siyang pagnakawan ng Edge City Savings Bank. Samantala, naruroon din sa harap ng bangko ang mga kasabwat ni Dorian para sa parehong layunin. Ngunit wala sila sa lebel ng nakamaskara na si Stanley na pumasok at ninakawan ng bangko sa loob lang ng ilang segundo. Naging malala pa ang mga bagay para sa mga tauhan ni Dorian nang dumating ang mga pulis na pinipilit silang tumakas nang walang dala kahit isang sentimo. Sa kabilang banda, ang nakamaskara na si Stanley ay nakapasok sa Coco Bongo sa pamamagitan ng pagpapaulan sa bouncer ng ninakaw na pera. Pumasok siya sa loob para manood ng pagganap ni Tina at hindi maitago ang kanyang pananabi. Sa lalong madaling panahon ay sinimulan niya ang pagsayaw sa babae, at si Tina ay umibig sa punong-puno ng kumpiyansa at mahusay na lalaking nakamaskara. Samantala sa opisina ng club, nalaman ni Dorian na nakawan ng makulit na estranghero ang bangko bago ang kanyang mga tauhan. Nakita rin niyang hinahalikan ng lalaking nakamaskara si Tina sa harap ng lahat na lalong naging insulto sa kanya. Sa galit ay hinarap ni Dorian at ng kanyang mga tauhan ang nakamaskara na si Stanley sa mismong dance floor. Tinangka nila itong barilin ngunit tila walang epekto ang mga bala sa lalaking nakamaskara. Sa sandaling yun ay pumasok si Police Officer Kellaway sa club na nagbibigay sa nakamaskara na si Stanley ng sapat na oras upang tumakas, si Dorian naman ang pinaghihinalaang mastermind sa bank robbery.
Ngunit mukhang nalutas na ang kaso nang biglang makakita si Calloway ng isang piraso ng punit na pangtulog. Agad niyang nakilala ang kakaibang disenyo sa tela dahil nakita niya si Stanley na nakasuot ng parehong pangtulog kahapon. Kinaumagahan ay nagising si Stanley sa kanyang silid at nakita ang isang malaking tumpok ng pera na nasa paligid. Ito ang parehong pera na ninakaw niya sa bangko kagabi. Sa sandaling yun ay narinig niya si Officer Calloway na agresibong kumakatok sa kanyang pinto. Kaya naman mabilis na inilagay ng natatakot na si Stanley ang lahat ng pera sa isang aparador at pagkatapos ay binuksan ang pinto. Hinarap siya ni Officer Calloway gamit ang tela ng kanyang pajama at tinanong kung ano ang alam niya tungkol sa misteryosong tao na may maskara. Nagsinungaling si Stanley na ninakaw ang mga pajama ngunit halatang hindi naniniwala si Calloway sa kwentong ito kaya nagpasya siyang tiktikan si Stanley nang hindi nalalaman ng huli. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong si Dorian sa kanyang mga tauhan at nangako siya ng pabuya na $50,000 sa sinumang makakahanap ng lalaking nakamaskara. Sa kabilang banda ay binisita ni Stanley ang mananalaysay na si Dr. Newman na nakita niya sa telebisyon 2 araw ang nakakaraan. Pinaghihinalaan ni Newman na ang maskara ay ginawa bilang parangal sa nocturnal Norse na Diyos ng kapilyuhan na si Loki. Gayunpaman, iniisip din niya na ang maskara ay isang representasyon lamang at wala talagang anumang mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Stanley ang tungkol sa kanyang mga karanasan sa pagsusuot ng maskara, ngunit hindi siya pinansin ni Newman na iniisip na ito ay isang biro. Sinubukan ng kawawang bank teller na ipakita ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara, ngunit walang nangyari dahil malinaw na ang maskara ay nagpapakita lamang ng mga kapangyarihan nito sa gabi. Samantala sa Edge City Police Station, nakatanggap si Calloway ng isang pambihirang tagumpay sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Ang mga bakas ng daliri sa pera na naiwan sa panahon ng pagnanakaw sa bangko ay tumutugma kay Stanley, kaya naman sinimulan niyang sundan at ng kanyang mga tauhan ang kinikilos ng suspect. Sa ibang lugar ay pumunta si Tina sa bangko para isara ang kanyang account ng tuluyan, nakipagkita siya kay Stanley at ang dalawa ay nagkaroon ng maikli ngunit personal na pag-uusap. Halatang nagustuhan niya ang lalaking nakamaskara at gusto niya itong makilala muli, kaya gumawa ng isa pang kasinungalingan si Stanley at sinabing kaibigan niya ang misteryosong nilalang. Nag-ayos pa siya ng pagpupulong sa pagitan nito at ni Tina. Nang gabing yun ay pinuntahan ng nakamaskara na si Stanley si Tina sa isang lokal na parke. Ngunit ang pagtatagpo ay hindi naging maganda nang dumating si Officer Calloway. Tumakbo siya palayo at mabilis na tinanggal ang kanyang maskara upang bumalik sa kanyang normal na anyo. Ngunit nang ang lahat ay mukhang tapos na ay biglang dumating si Peggy. Pinasakay niya sa kanyang sasakyan si Stanley habang ang mga pulis ay hindi nagtagumpay sa paghabol at sinubukan na patamaan ng baril ang dalawa. Sa isang nakakagulat na pangyayari, dinala siya ni Peggy kay Dorian at kinuha ang $50,000 na pabuya. Kasunod nito ay itinali ni Dorian si Stanley at tinanggal ang maskara palayo sa kanya. Pagkatapos ay isinuot ng gangster sa kanyang sarili ng mahiwagang maskara dahilan para siya ay maging isang nakakakilabot ngunit napakalakas na halimaw. Di nagtagal, ang mga tauhan ni Dorian ay pumasok sa apartment ni Stanley at kinuha ang pera mula sa pagnanakaw sa bangko. Pagkatapos ay naglagay sila ng green na maskara sa bulsa ni Stanley at dinala siya sa harap ng police station. Inaresto ang kawawang teller dahil sa pag-iisip na siya ang taong nakamaskara na sangkot sa pagnanakaw sa bangko. Lingid sa kaalaman ng sinuman, ang aso ni Stanley na si Milo ay sumunod sa kanyang amo sa himpilan ng pulisya. Kinaumagahan ay binisita ni Tina si Stanley. Sinabi niya sa kanya na si Dorian ay nagpaplano ng pag-atake sa isang charity ball na gaganapin sa Coco Bongo maya-maya sa gabing yun. Alam din niya na si Stanley ang nasa likod ng green na maskara at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal. Bilang tugon ay pinayuhan siya ni Stanley na tumakas sa lungsod. Gayunpaman, nalaman ni Dorian ang pagbisita ni Tina sa bilangguan kaya siya ay pinadukot niya. Sinubukan niyang tumakas ngunit walang nangyari at sa halip ay pinilit siyang sumama sa plano nilang pag-atake. Pagkalipas ng ilang oras ay nakuha ng makulit na si Milo ang susi sa bilangguan mula sa isang natutulog na gwardya at pinalaya ang kanyang amo. Kinuha ni Stanley ang baril ng gwardya at sinubukan na tumakas ngunit nakita siya ni Calloway sa labas mismo ng istasyon. Nang wala ng ibang pagpipilian, ginawa niyang hostage ang opisyal at silang dalawa kasama si Milo ay nagmaneho patungo sa Coco Bongo. Sa kasamaang palad, si Dorian na nakasuot ng maskara ay nauna nang dumating sa club. Pinasabog niya ang mga tarangkahan at hinamon si Nico ng mano-mano. Ang huli ay walang binatbat laban sa mahiwagang kapangyarihan ng maskara at si Dorian ay nagawa siyang patayin. Sumunod ay itinali ni Dorian si Tina.
nilagyan siya ng pampasabog at itinatakda ang timer sa loob ng 10 minuto. Si Stanley na matapang na pumasok sa loob na may dalang baril ay mabilis ding nakita ng mga tauhan ni Dorian. Nang tila nawala na ang lahat para sa ating bida, biglang nagkaroon si Tina ng isang napakatalino na ideya. Nagmakaawa siya kay Dorian na tanggalin ang kanyang maskara at halikan siya bilang ang totoong Dorian sa huling pagkakataon bago maglaho ang lahat. Ang huli ay sumunod at tinanggal ang kanyang maskara upang halikan ang kanyang dating kasintahan sa huling pagkakataon. Sa tamang oras ay ginamit ni Tina ang kanyang binti at sinipa sa hangin ang maskara, habang si Milo na palihim na sumunod sa kanyang amo sa club ay nakuha ang maskara. Ang mahiwagang maskara ay sumakto sa ulo ng aso at binago ito sa isang baliw ngunit nakakatakot na mukha ng hayop. Samantala, nagsusuntukan sina Dorian at Stanley habang patuloy na tumutunog ang timer ng bomba. Nagawa ng bank teller na pansamantalang patumbahin ang gangster sa pamamagitan ng malalakas na suntok at di nagtagal ay kinuha ni Stanley ang maskara mula sa kanyang aso at isinuot ito sa huling pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lunukin ang bomba sa tamang oras. Pagkatapos ay ginawa niyang drain ang swimming pool ng club at pinalusot niya doon si Dorian. Sa resulta ng huling laban na ito ay sinubukan ni Officer Kellaway na arestuhin si Stanley gayunpaman, pinigilan siya ng alkalde ng Edge City na nagkataon na nasa club at nasaksihan ang mga kaganapan. Sinabi ng alkalde sa pulisya na nasaksihan niya si Dorian na nakasuot ng maskara at iniligtas ni Stanley ang kanilang buhay. Sa huling eksena ay huminto sina Stanley, Tina, Charlie, at Milo sa isang tulay habang tinatanaw ang ilog. Nag-aalinlangan si Stanley na itapon ang maskara sa tubig ngunit kinuha ito ni Tina mula sa kanyang kamay at inihagis, sinabi niya na hindi na niya ito kailangan dahil mahal niya siya bilang isang tao. Habang papalayo ang camera, makikita natin si Milo na lumalangoy na may maskara sa kanyang bibig. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!